ng mga tanong, mabilis tayo mag-500. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, grabe po, pinakamataas na rating ng poverty incidence o self-rating, self-rated poverty ay nakamit po. Palakpakan nyo naman tong gobyerno na to. Lahat na po ng mga pwedeng i-award. Worst na mga city, ang Maynila, no? Ngayon naman po, mataas po yung self-rated poverty sa ngayon, no? Buhat po nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon na po, nagsasabi yung mga Pilipino ayon po sa SWS survey. Sinasabi po ng mga Pilipino na ngayon pinakamataas ang insidente o yung kanilang nire-rate yung sarili nila. Pinakamaraming mahihirap sa panahon ngayon. Iba po kasi yung pinaggagawa eh. Ang ginagawa po kasi, mamaya tatalakayin natin yan. Tatalakayin din po natin yung sagutan sa pagitan po ni Go, no, ni Mayor Alice Go at ni Senator Risa Ontiveros. Ito po, pahapyawan din natin to. Nag-iinarte. alam naman natin tatakbo. Nagawa na po yan. Nagawa na yan ng mga Duterte. Hindi nyo na pwedeng kopyahin yung estilo na ganyan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. For the first time po, binalita tayo ng major na dyaryo. Yung pong Maisog Rally, ito po, Coalition of Duterte Supporters to hold rally in Manila during SONA. Kaya lang po, imbis po na makatulong kayo sa amin, nanlito pa kayo. Pakalat nyo po, no? Kasi yung sa Inquirer, July 22 pa ang rally ng Maisog dyan po sa may Liwasang Bonifacio. Bukas na po yan, no? Bukas po ang rally ng Maisog sa Liwasang Bonifacio. Kaya po ito, hindi ko alam kung sinasadya to. Hindi ko alam kung sinasadya to ng Inquirer para, sabihin nila na, ano pala, sa Lunes pa pala. No? Ito po, minsan na lang kayo magbabalita tungkol sa rally. Balak nyo pang manlito, no? Lilituhin nyo pa yung mga tao. Pakalat nyo po sa inyong mga Facebook, bukas po ang rally. Mali po itong Inquirer, no? Panlilito po para siyempre akalain nga naman ng tao, sa ano pa pala? Sa 22 pa pala. Grabe talaga kayong mga ano kayo. Teka, ilagay nga natin para sa Twitter. At kayo po, post nyo po na hindi po 22 ang rally. Bukas na po yan. Ito, malupit tong mga inquirer na to. Minsan nila magbalita tungkol sa rally, nalilito pa eh. Magsosorry lang yan pag pinoint out mo sa kanila. Okay. Isa pa pong maliit na balita. Ang nakangising ano pa eh. Erwin Tulfo. Ito po ang sinabi niya. Well, my response is like, I'm enjoying what I'm doing in Congress right now. So right now, I don't have plans to go there. We will have to go for re-election as Axis. I don't know. I don't have plans going up right now. Wala ka palang plano. Huwag ka na. Panggulo ka lang. Dadagdag ka lang sa mga tulpo sa Senado. Yung mga walang plano, wala rin pong plano sa bayan yan. Ano ba nagawa niya? Di ba? Kung nagsasabi ka na wala kang plano, wag nyo na pong iboto. Kasi ano lang kayo yung, naisip ko na tumakbo na lang din. Hindi po katulad sa mga Duterte, planado po yan. Nililito lang nilang yung mga kalaban. Kung ikaw wala kang plano, wag ka na tumakbo.
Baka manalo ka, dagdag ka pang problema namin. Tsaka alam nyo naman po yan. Yan po ang numero unong julalay ni Martin Romualdez. O, di ba? Didagdag pa yan. Alam nyo po, tayo pong mga Duterte, for once po, ipakita po natin ngayon, no? Magkaisa po tayo. Kalimutan nyo na yung mga tawag-tawag, pangapangalan, sino ang dapat, no? Sino ang tunay at wala pong tunay-tunay. Lahat po ng Duterte supporter, pasimplihin nyo lang po. Yung i-endorse po ni Tatay Digong, i-endorse po, kung mag-endorse si Inday Duterte, yun po ang iboboto natin. Wala na pong iba. Kasi po, pag sinamahan nyo yan, sasabihin ninyo, ito, magaling to. Kasi, sasabihan lang kayo ng hindi dapat straight. Kalokohan po yan. Bakit po kinakailangan natin ng straight? Lumalabas na po sa bibig ni Trillanes na impeachment. No? Yung salitang impeachment po, numbers game yan. No? Kaya, kung numbers game po yan, wag po tayong magbibigay sa kanila ng numero. Iboto po natin straight lahat po ng mga maisog senatoriables. Alam ko, makakabuo tayo ng 12. Di ba? Huwag po kayong papadala na dapat iboboto natin yung magagaling, dapat iboboto natin yung track record. Kahit sino pa pong nagsasabi, kahit ako pa po magsabi. Balang araw, malay nyo, nabayaran ako. Kaya ako sasabihin na huwag nating ibotong straight Duterte. Di ba? Kaya po, yung mga nagsasabi po, dito po matetest nyo. Wala po yung mga pangapangalan. Yung mga pangalan na kami ang tunay, kami, yung mga iba, peke yan. Wala po yan. Kung ang kinampanya ninyo, Duterte, kayo po ang tunay na Duterte supporters. Ito po, patunayan po natin na ibibigay po natin kay BP Sara yung nararapat sa kanya. Kasi lahat gagawin nila eh. No? Lahat gagawin ng kalaban para si BP Sara ay hindi matuloy. Dalawa po yan. Una, yun nga, impeachment kay BP Sara. Ikalawa, pwede nilang buhayin yung tinalo na nating Chacha. Tinalo na natin yung Chacha eh, di ba? Ayan nga po yan, kaya tayo nagmaisog eh. Kung hindi po nagmaisog yung mga Duterte, yan yung unang panawagan natin eh, di ba? Filipinos, Davao is not for sale. Filipinos is not for sale. Di ba? Yan po, dyan po nagsimula yung maisog eh. Ngayon, yung lumawak po yung panawagan natin na no to Chacha. Medyo inatras nila. Inatras lang po. Huwag kayong tiwala na hindi na sila. Kaya nga magpaparami sila sa Senado. Di ba? Kaya yan po ang dalawang dahilan kung bakit dapat tayo mag-solid Duterte. Once na pinalusot natin yung mga tauhan nila, lalo na yan si Erwin Tulfo, nako, lahat gagawin yan. Taong-tao yan. No? Once. Siyempre, hindi na po yan si Tolentino. Once po na makuha nila ang numero ng Senado, itutuloy nila yung Chacha. Yari tayo dyan. Magbabago sila ng konstitusyon. Kaya sila hindi makaporma dahil nga ayaw ng mga senador eh. Pag nakuha nila ngayon, 2025 ang bilang sa Senado. Kaya dapat maiboto natin lahat. Straight. Straight lang po. Huwag po kayong makikinig balang kahit ako po magsabi na huwag nating iboto ng straight kasi huwag po kayong makikinig kahit sa akin na. Malay nyo, puta, sikat na to, biglang sumikat to si Badong. Biglang sumikat. Bayaran nga natin to para mailusot natin yung isa o dalawa nating kandidato. Tapos mangangampanya ako na idagdag natin sa tanggalin natin yung iba riyan sa wag po kayong makinig kasi ngayon po purong-puro tayo, naniniwala tayo, dalawa lang. Kaya dapat mag-straight. Nabanggit na po yan. Hindi po sa ating galing yung salitang impeachment. Actually, yan yung panawagan ng mga congressman. Congress kasi kuha nila eh.
Panawagan ng congressman yan, di ba? Na pagkatapos nung 125, tinutuloy-tuloy nila na impeachment. Kaya ituloy-tuloy po natin ang suporta sa mga Duterte. Okay? Wala pong ifs and buts. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Walang ifs and buts. Hindi po pwede na kami ang tunay, sa amin kayo makinig. Kayo, yung mga yan, wag niyong pakinggan dahil peke. Wala na pong tutunay sa Duterte mismo. Okay? Kung ang pakikinggan natin ay Duterte, Duterte po ang pakinggan natin. Wag na po tayong wag po tayong lilihis. Straight Duterte for senator. Pag may nanawagan po ng hindi straight, bakit nyo sila pakikinggan? Di ba? Wag rin ako ang pakinggan nyo. Yung Duterte po, pakinggan natin ngayon. Sila lang po ang bida. Wala pong ibang bida ngayon dapat. Duterte lang. Kaya pag tumakbo yung tatlong Duterte, masarap-sarap na laban yan. Okay? Naniniwala naman po tayo, ikakampanya yan ni Sara Duterte. Kasi may pag-uusap pa sila ni Bongo. Yung nagpapakalat na coach na nagmamakaawa daw si Tatay Digong sa anak niya na si Sara Duterte. Siguro nagmamakaawa yung tatay niya sa kanya. Hoy coach, bakit mo naisip na si Tatay Digong ay magmamakaawa kay Sara Duterte? Di ba? Kayo nga, kung matino kayo, nakita nyo ba nag-aaway si Sara Duterte at si Tatay Digong? Very po yan. Tsaka yung paggalang po ni Sara Duterte. Hindi sila madalas magkita, pero yung paggalang laging naroon. Gagawan nyo na naman ng issue na nagmamakaawa si Tatay Digong. Ang nakakaisip lang yan, siguro nagmamakaawa sa'yo tatay mo. Coach, ha? Nagmamakaawa siguro tatay mo sa'yo. Kasi hindi ko maisip na may tatay na magmamakaawa. Yan na po, nagsisimula na po sila. No? Kahit wala tayong kinakampanyang ipi. Yan, wala naman po akong sinasabing ipi. Ang sinasabi ko po, sundin natin ang mga Duterte. Yan lang po. Huwag po tayong papabutas, ha? Pag binutasan po tayo, si Coach Jarrett, ay marami nga palang coach, pasensya na kayo. Huwag po kayo mag-alala. Pag sinabi ko pong coach, hindi po ako bibira ng mga Duterte supporter. Hindi po ako bibira ng mga Duterte vloggers. Kayo naman. Coach Jarrett po yung ibig ko sabihin. Coach Jarrett po. Meron nga palang coach na iba. Alam niyo po, ako po marunong tayo sa politika. Dapat po alam natin yung mga kakampi natin. Di ba? Pagkakampi, kakampi. Ayan lang naman yun. Hindi po ako yung kakampi mo, hahanapan mo pa ng dapat mong ikahanap. Nagkakaliwanagan po. Coach Jarrett po yan. Tinignan ko yung pamagat eh. Nagmamakaawa. May iba nga palang coach. Pasensya na. Punta na po tayo rito. Grabe po. Congratulations na naman. Ang dami pong achievement. Isa-isay natin. Ang achievement po ni Pangulong Marcos Sopar. Kasama po tayo sa worst airport. Worst airport. Congratulations. Tapos ito po, isa pang natin, Manila, 5th. Yung capital city po ng Pilipinas, panlima sa worst city in terms ng security. Congratulations. Ngayon po, pinakamalupit. Pinakamataas na self-rated poverty. Pinakamataas po, pinakamarami po nagsasabi ngayon sa panahon ni BBM na sila ay mahirap. Grabe naman yung na yan. Grabe namang achievement yan. Di ba ang sipag? Ikot ng ikot. Bigay ng ayuda. Mahirap pa rin. Ibig sabihin po,
Yung mga programa na yan na ginagawa ng gobyerno na inano po natin sa tatlo, no? Yung ayuda, yung magpa-concert, concert, libangin ng mga sarili, yung manira sa Duterte, wala pong talab yan, hindi po yan nakakalutas. Yung mga sinasabi po, yung ginagawa ninyong proyekto, walang kalutasan sa kahirapan. Hindi po si Coach Oli, kakampi po natin yan. Lahat po ng Duterte, kakampi natin. Bisdakeros, Banateros, kung meron pang okay? Wala po tayong dapat inaaway na kakampi. Kakampi yan eh. Hanggat Duterte sila. Pag hindi na sila Duterte, puta, kahit sino pa yung mga yan, tirahin natin. Ganun lang po yun, di ba? Pag sila hindi na Duterte at mga ngatwiran pa, wag nyong gamitin ng mga Duterte. Hanggat Duterte sila, bakit naman mag-aaway-away? Ang laki-laki ng kalaban natin. Wag na po kayong pa-stress, wag po kayong padala na dapat may awayin na mga Duterte vloggers, Duterte supporters, etc. Suportahan natin. Pero dapat alam natin kung sino kalaban natin. Ito, dami nating kalaban. Okay. Nasa na tayo? Pinakamataas po. Ito po ay buhat nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. No? Ibig sabihin, dinaig pa si Pinoy. Around 16 million Filipino families sees themselves as poor according to survey from social weather stations. Grabe, no? Noong nakaraan lang po ay 58%. 58% na po tayo ngayon. 58% na po nagsabi, mahigit na po kalahati. No? Meron pa po yung kay Arroyo kasi 66%. Okay. So, self-rated 16 million. Tapos, meron pa po dyan na 12% na borderline na nagsasabi na sila ay hindi mahirap at sila ay hindi rin mayaman. So, ibig sabihin, pwede pa sila maging mahirap. Bigyan ng pagkakataon. Ang galing. No? Congratulations muli kay BBM. Paano na yung mga ayudang pinamimigay? According nga po, no? Wag na po tayo magsabi. Bakit para saan yung 500 billion na ayuda? Alam niyo po, yung proyekto na ayuda, wala pong balik yan eh. Hindi rin siya nagke-create. Di ba? Pag ikaw, kahit 1 billion, nakapagtayo ka ng pabrika ng 1 billion, continuous po yan. Di ba? Sana pinasimple na lang ng gobyerno, no? 500 billion nakalaan sa ayuda. Kung dinirektan nyo yan, nagtayo na lang tayo talaga ng mahirap na lang. Hindi ko mahirap po kasi sa bagay kung yung mga nakatayo ng negosyo kung yung mga pinagkikitaan na natin hindi pa natin mapatakbo ng maayos. Depende talaga yan sa namumuno 'Di ba? Kung yung NAIA, atin na nga yung NAIA, kumikita po tayo sa NAIA. Atin na yung NAIA, kumikita tayo sa NAIA, hindi pa po natin na panay kapalpakan pa po. Okay. Tsaka bakit po kayo tuwan-tuwa? Ito may problema tayo, 89.9 billion, 90 billion. Isosoli ninyo. Wala naman po nagsabi na super na po. Yung ating pong yung benepisyo po ng mga miyembro ng PhilHealth, wala po nagsasabi na sapat-sapat na. Kulang po yung benepisyo ng PhilHealth Bakit nyo po kukunin? Maganda po na kanina nakikinig ako. Alam nyo, pag nakinig lang kayo sa tao,
magaganda yung mga proyekto. Yan sabi ng mga mamamayang Pilipino. Kung sobra-sobra po yung budget ng PhilHealth, huwag nyo pong isoli. Kasi sa amin galing yan eh. Di ba? Kinakaltas yan. Ibig sabihin, pag sobra-sobra po yung PhilHealth, ang gawin ninyo, isang taon, wag muna mangolekta sa mamamayan ng PhilHealth. O di na, direkta po yun. Bakit po kukunin nyo tapos, o kunwari, nilagay yan sa ayuda, ipamimigay na ayuda. Hindi ba mas maganda na yung makinabang naman sa pera ng PhilHealth, yung miyembro naman ng PhilHealth? Ibabalik nyo yung pondo. Unprogram. Ibig sabihin po, wala sa linya yun. Pag sinabi pong unprogram, bahala po yung Pangulo dun. Bahala siyang galawin. Kung saan yung niya ilalagay yung unprogram na yun. Hindi nga maayos. Maharlikapan nga. Hindi alam kung ano gagawin. Magdadagdag na naman kayo ng unprogram. Wala po tayo nakikita eh. Araw-araw nakikita natin namimigay ng ayuda. Bakit po ayuda? Kasi dyan lang magaling yung presidente natin, mangampanya. Pag nanalo ka ng presidente, lulutasin mo na yung problema. Baliktad po eh. Itutuloy mo na lang sana, katulad ng sinabi mo, tinuloy mo na lang sana yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Wala na sana tayong problema. Tignan po ninyo. Lahat po ngayon, yung mga pinagmamalaki, yung mga pinagmamalaking malapit ng matapos, hindi pa tapos ha. Yung mga malapit ng matapos, yung matatapos sa panahon niya. Katulad ng dam, katulad ng yung mga subway at mga train system. Eh, tinuloy niya lang yan eh. Wala naman talagang nagmula sa kanya eh. Ibig sabihin, nasa tamang landas ka na sana kung tinuloy mo lang. Eh, nag-awat ka eh. Katulad nun, hindi mo tinuloy yung Mindanao Railways. Bakit hindi mo tinuloy yan? Ang dami sanang trabahong create niyan. Ang dami sanang kabuhayan. Okay, kasi nga, utak nila eh. Teka muna. Ano sabi ni Bautista? Si Bautista pa rin. Hindi ni Bautista lahat ng pero siya pa rin eh. Siya pa rin yung transportation. Ano sabi ni Bautista diyan? Mahal yung sinisingil ng China, mahal. Mahal daw. Hahanap daw sila ng mura. Naknampo pa hanggang ngayon. Matatapos na yan, hindi matatayuan kahit isang poste yan. Hindi po matatayuan ng kahit isang poste. Wala nga magpipinansi. Uulitin na naman yan. Alam niyo yun kung bakit? Anong iniatupag? Yung EDSA. Hindi pa tayo pinanganganak, EDSA na yan. Ipa-privatize na naman. Puta, ginanahan eh. Alam niyo po, may kasabihan tayo, pag may nagbenta, may nag-ahente. Wala po akong sinasabi na kung ano. Yun lang po. Lahat po ng binibenta, may ahente yan eh. Pag may ahente, alam niyo na. Gigil na ibenta yun. Puta, ano ba ginawa nyo riyan? EDSA na yan. Inabutan nyo na yung busway na yan. Nilagyan lang ni Duterte ng busway. Busway para bus lang ang makakaraan. Ayaw nyong matraffic, huwag kayong magkotse. Magbus kayo, mas mabilis ang biyahe. Tama yun. Ang bilis ng biyahe. Di ba? Pucha kay Duterte yan eh. Tapos naisipan na, ano kaya gawin natin to i-privatize? Maganda na yung kalagayan, ipa-privatize na naman anak ng tinapay nawiwili, willing-wili. Na-privatize yun na iya, wala nakapalag eh. Pati EDSA, ipa-privatize nyo. Pucha, ang pera dyan sa EDSA, pera ng taong bayan yan.
Tapos ipa-privatize nyo. Grabe talaga tong utak na to. Kaya yan, pinakamahirap tayo. Instant naman lahat. Bakit ayuda? Sabi nga sa PhilHealth, ba't nyo pa babawiin? Di wag nyo na lang singilin yung mga mamamayan sa susunod na taon. O, di ba? Ganun din naman. Ipang-aayuda nyo rin lang naman pala yan. Di kami naman maayudahan, sabi ng mga PhilHealth. Kami naman na makinabang. Imagine po ninyo, kaya po akala nyo nakakatuwa kayo, bibigay kayo na ayuda. Nakakatuwa pong bigyan ng ayuda, binaha sila o kaya nasunugan. Pucha, ma-appreciate talaga yan. Dahil lahat bibigyan nyo, nasunugan. Lahat ng binaha, binigyan nyo. Yung ayuda na tira bahala. Ilista nyo kung sino mga mahirap dyan. Sino sa tingin nyo ililista ni Kapitan? Sino sa tingin nyo ililista ni Mayor? Correct. Yung mga kakilala nila. Hindi ko naman sinabi ng mga kaibigan lang at mga kakampi. Di ba? Kaya yan, yung ayuda nyo, paulit-ulit ako rito eh. Ang tagal nyo na namimigay ng ayuda, bakit pabagsak ang inyong rating, mahal na Pangulo? Alam mo kung bakit? Mas marami nagagalit tuwing namimigay kayo ng ayuda. Mas maraming hindi nabibigyan. Tama ko? Tama. Pero yung mga hindi nabibigyan yun, kasama yun sa magbabayad sa inutang ninyo para makapamigay ng ayuda. Magbabayad kami diyan sa mga pinamigay nila. Yung kapitbahay namin, mas mayaman pa sa akin yun. Sabi nung, yan yung iniisip, di ba? Kaya, yan, palpak na pangangampanya yan. Sa totoo lang po. Hindi po yan naisipan ng mga nauna sa inyo. Ibig nyo sabihin, politiko. Marami na po naging politiko. Ibig nyo sabihin, kayo pinakamatalinong politiko? Na nakaisip kayo na mamigay kayo ng kahit walang, anong tawag doon? Kahit walang nangyayari. Bulagta lang ang Pilipinas. Mamigay tayo ng ayuda, sisikat tayo. Sa tingin nyo, wala nakapag-isip na politiko niyan? Yung mga nauna sa inyong politiko, masyadong wais. Hindi nila papaguri ng sarili nila dahil mas maraming nagagalit. Hindi nyo naman katulad niyan. Putya, yung mga probinsya, hindi sa Metro Manila, sanay tayo na magaganda kalsada rito. Galit tayo pag mga nabutasan lang ng isa eh. TV patrol na. Di ba? Uso dati mga TV patrol. Pero sa probinsya na habal-habal lang yung nakakatakbo. Nakita ko eh. Pag yung mga naglalakbay na ang lalaki na hukay, tsaka wala talagang kalsada eh. Kaya nga habal-habal lang yung nakakaakyat. Alam niyo po ba, pag tinayuan nyo ng kalsada yun, putya, hindi na kayo makakalimutan ng mga tao. Bigyan nyo ng ayuda yan. Sa magkakapit-bahay, kung 10 sila magkakapit-bahay, 2 lang nabigyan. Puta, galit yung 8 ron. Hindi nyo naiisip yun. Naisip na yan ng mga nauna sa inyong politiko. Kaya nga kinakailangan nyo ng Duterte para manalo. Hindi ba nakakahiya? Nag-resign na si Sara Duterte. Gusto nyo pa mangampanya? Gusto pa ni BBM na mangampanya si Sara Duterte para sa mga kandidato niya ngayon. Utot nyo. BP Sara, one time lang, mangampanya ka uli. Kasi sumama yung loob niya, di ba? May sumama ang loob niya nung araw kay Bongo yata eh. Okay, punta po tayo rito. Alam mo si Risa Ontiveros, gulat na, mas may katwiran ha. Ako wala po akong pakialam dyan kay Bamban Mayor. Sabi ko nga putya, dami palang kasalanan niya. Ipakulong nyo na. Hindi po ba ganun? Pag nagkasala ka sa batas, ano ba dapat? Imbestigahan ka na imbestigahan? Walang katapusan?
Napatunayan na nyo, sabi nyo, napatunayan nyo, magnanakaw ng napatunayan ninyo na hindi siya yung ginagamit niyang Alice Go. Ibang tao yan. Oh, napatunayan nyo na kung ano-anong napatunayan nyo na walang teacher Rubilin. O di, baka naman ang nakakahiya niyan, yung masyado ninyong pre-nomote si Alice Go, tapos fianceable naman pala. Ito po ang sinabi ni Alice Go. While multiple open cases have been filed against me, I am deeply concerned about and keep questioning why Senator Win Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, and the other officers seems fixated on me. If they have evidence against me, I am ready to face them in fair trial and a proper forum. Am I really the country's biggest problem that they need to focus on? Kita nyo? Mapapaisip kayo, o nga no, bakit si Alice Go ang ating pinag-uusapan? Yan nga kasi, dyan sila nakapokus sa mga maliliit na bagay. Hindi ko sinasabi, maliit na bagay si Alice Go. Paoksisi po nagsabi niyan. Ha? Mas marami pang malalaki. Small time lang si Alice Go kung ikukumpara sa Pogo. Oh, paoksisi na nagsasabi, bakit hindi kayo umaangat mula kay Alice Go, umangat na kayo sa mga pa-big time. Tama yung sinasabi ni Alice Go. Kung meron talaga kayong ebidensya, sampahan nyo na ako para makulong na siya. Di ba? Bakit nga? Kasi nga, baka na mamahina ebidensya nila. Mapapahiya sila. Kinakailangan nagsinungaling ka. Tignan nyo sabi ni ni Ontiveros. Nagsinungaling ka tungkol sa connection mo sa Pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang imbento. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa iyo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Oh, allergic ka pala eh. Pakulong nyo na. Sampahan nyo na ng kaso. Kung kaso nyo lang, nagsinungaling. Maliit na kaso lang. Puta, nagsinungaling. hindi ako attorney ha. Hindi wala. Pero kung ang sinasabi mo lang, nagsinungaling ka sa koneksyon. Panay nagsinungaling lang. Puta, maliit na kaso yan nagsinungaling. Mas matindi pa yung mga inaaraw-araw nyo halos eh. Kaya tama po yun eh. 'Di ba? Sino yung mas mukhang senador sa kanila sumagot? Hindi kami fixated sa iyo, allergic lang kami. Allergic ka pala, bakit gustong-gusto mong imbitahin? Tignan nyo. 'Di ba may kapangyarihan sila katulad sa Congress? Nagsisinungaling ka, contempt. Habang naroon si Alice Go, putya, tsaka nyo maiisip na pinalalabas nyo na nagsisinungaling. Di dapat kinontempt nyo. I cite you in contempt. O kulong na kagad. Wala naman akong problema dyan. Namumblema ako. Nag-uubos kayo ng pera ng taong bayan para lang patunayan na sinungaling. Walang katotoran eh. Ang daming 89.9 billion ang pinag-uusapan na balak. Hindi ko alam kung nakuha na ni Recto. Yun ang imbestigahan nyo. Pera ng taong bayan yan. Yan siguro, sampahan nyo na ng kaso, doon na siya para kung may kasalanan siya o wala, may kaso na. May nalalaman ka pang allergic lang kami sa iyo. Allergic sa lahat ng allergic. Gustong-gusto mong makita. Magastos yung hearing na yan. Hindi lang po yung gastos ng hearing na pera. Yung gastos po na dapat may iniintindi kayong iba na makakatulong.
Ang dali lang naman, ang sama, pinasama nyo na, at least nag-aawat na, no? Si Risa Ontiveros, hindi na siya pogo. O siguro may nakakapuna na sa kanya. Inaasar ka na ni Badong sa pogo mo. Pogo kasi, pogo. Risa, tama si Goy. Move on na kayo. Yan ang PhilHealth. 89.9 billion. Yan ang gusto naming marinig. Saan nyo dadalhin yung 90 billion na yan? Ulitin ko po yung rally bukas, sa ano po yan? Sa ano po? Bukas po yan, hindi po yan sa Lunes. Ito po, ang paliwanag po dyan, no? Ni Campilan Boy. Yan. I-picture naman natin. Kaya sila Alice Go, kaya sila fixated sa iyo. Dahil inuugnay nila si Duterte sa iyo. Yun. Pilit na pag-uugnay. Kahit nga, kasi alam po ba ninyo na napakarami pong advisor ng mga Pangulo ng Pilipinas o mga tauhan? Ibig po bang sabihin, halimbawa po, na halimbawa lang isa sa cabinet official ni Pangulong Marcos, napatunayan natin na tumanggap ng suhol, halimbawa. Ibig ba sabihin kasalanan ni Pangulong Marcos yun? Malamang pwede, pero mahirap patunayan. Kaya lang, yung direkta na patunayan, yun na yun. Maliban na lang kung kakanta yung ano na yun na nagbigay ako ng share. Ganun po yun. Kaya yung pinakamatindi na ugnayan kasi ni Duterte dyan, Gregory, thank you very much sa 5,000. Pang malakasan ng korupsyon, pagtapos ng 500 billion, 89.9 billion, ayos talaga. Hindi nga Gregory. Yung 89.9 billion na yun, baka gawin ding ayuda yan, pang-ayuda din Ang lalaki ng pinag-uusapan, pero kung makabanat sa 125 million, na wala namang akusasyon sa naninakaw ni Sara Duterte, tuloy-tuloy. Diba? Okay, balikan ko lang yung punto ko na, no? Samantalang, ang pinakamatindi lang na mauna yung picture na wala pong, napahiya sila dyan May picture si Alice Go at si Duterte. Wala pong ni yung mga press, yung mga media na talagang alam mong bias against Duterte, hindi po nila kinakagat yan. Kasi kabubuhan na yan May picture lang, kaugnayan na. Okay. Ngayon po, ang pinakalang po tignan nyo dahil si Pangulong Duterte mayroong advisor. Advisor. Yung advisor na yun, may kapatid. Yung kapatid ng advisor, mayroong barbero. Yung barbero may binibilihan na suka sa palengke. Yung nagtitinda ng suka sa palengke, yung supplier niya, ay dumadaan sa tinda sa bahay nila Go. Yung tricycle driver na dumadaan doon, sinasakyan na nagtitinda ng suka, ay bumibili ng taho. At yun, kamukha ni, puti, ganun lang po Pilit na pilit. Pero kahit na pilit, wala pa rin po yung Duterte. Kasi advisor lang ni Duterte yung pwedeng ugnay. Kapatid, barbero ng kapatid, na driver ng sukaan, wala kayong, sayang yung pera ninyong ginagastos. Kung mayroon kaso, kasi mapapahiya kayo Pag si Alice Go, hindi nyo napakulong. Diyos ko, ilang buwan na natin tinatalakay yan. Dapat ganun no? Alam po ninyo, dapat, kung hindi makukulong si Go, dapat singilin kayo ng inaaksayan ninyo. Wala palang kasalanan yung tao. Wala akong pakialam, di ko kilala yan ang ugnayan lang pala kay Duterte ay may advisor si Duterte na may kapatid. Na yung advisor ni Duterte may kapatid. Yun lang ang kaugnayan. Ay,
May ugnayan kasi may kapatid yung advisor. Nagkaroon ka ng advisor na may kapatid. Anong kasalanan ni Duterte ron? Na may barbero yun. Samantalang yung 89 billion o 90 billion, almost 90 billion, wala kayong balak imbestigahan? Biglang maglalaho na naman. Yung Maharlika Fund na pera ng taong bayan, pera ng mga bangko ng tao, wala kayong balak imbestigahan kung ano nangyari ron? O ito po, Philippine Medical Association, pinag-iisipan ng pagdulog sa Korte Suprema para questionin ang paglilipat ng 89.9. Panay kaso po abutin ito eh. Kaya sinusulit na. Naku, nakinikinit ako na. Nakinikinit ako na kung paano yung paano kayo kakasuhan balang araw. Yan. Si Roque na mismo yung author ng bill. Nagsasabi illegal yung gagawin ninyo. Illegal. Kung si Duterte yan, maghahanap na impeach. Ay, sa bagay, kakampi niya yung mga congressman nun. Ganyan naman yung mga congressman. Kung sino yung presidente, kakampi nila. Connect na connect po yan dahil po si Duterte ay may advisor. Ito po talagang connection punot dulo eh. Hindi po umubra yung si Duterte may picture ni Alice Go. So ito na lang po yung isa ko pang question. Kung talagang masama pala talaga ang Pogo, pinasama ninyo, bakit hindi nyo iban? Batas yan eh. Pwede rin kayong gumawa ng batas para pigilan yung Pogo. Eh, hindi naman yan yung purpose nila eh. Hindi po nila yung purpose yung malutas yung suliranin sa Pogo. Ang gusto lang po nila iugnay na si Duterte po ang ugat ng lahat ng problema ngayon. Hindi na po obra yan. Katarantaduan po yan. Nagre-resist na yung mga tao eh. Lahat gusto nyo isisi. Traffic, problem. Ito katwiran nila sa traffic. Traffic. Sasabihin nila, oy, di ba pinangako ni Duterte na sa 2024 wala nang traffic? May traffic pa rin ngayon. Sino may kasalanan? Si Duterte. Pagka manood po kayo ng tungkol sa Pogo, uugatin nila. Kanino ba nagkaroon ng yan? Kailan ba naganap yung maraming dumagsa ang Pogo? Panahon po ni Duterte. Panahon pala ni Duterte. Panahon ngayon ang pinoproblema nyo eh. Gusto nyo palang, alam nyo kung lagi kayong babalik sa panahon ni Duterte. Di ba? Kung lagi nyo pong babalikan, nasasabihin lang, panahon ni Duterte yan, panahon ni Duterte. Hindi po tumaas yung presyo natin. Ayun pa pala, no? Record-breaking yung presyo ng manok. Record-breaking yung presyo ng, dami palang nagawa talaga ni PBBM, no? Record-breaking na mga presyo ng bigas, manok, sibuyas, bilang yan Department of Agriculture Secretary siya noon. Okay, basa po tayo.